Welcome! Welcome! Good evening! Good evening! Welcome! This is your show! This is your live AGT Editing Ghost Topic Season 7 Episode 17. And today is September 12, 2025. And it's a Friday Mac birthday! Oh, happy birthday, Mac! Talaga rin naman. Happy birthday, Mac! And good evening po sa inyo lahat. Happy Friday. Kamusta po, Tata Bert? Mabuti naman, Jeff. Mabuti naman. Maganda. At maganda yung ano nga pala namin kahapon, yung pilgrimage no, sa Manawag. No? Although isang sasakyan lang, still, parang bang pinag-adjust talaga. Parang may nagbabantay sa biyahe namin na yun. Yes, napakaganda. Thank you, Lord. Tama-tama yung pag-alis namin, yung pag-uwi, nasa kabumagsak yung malakas na ulan. Uy, sakto! Ay, naku. Sobrang guided Yes, talaga. napakaganda, napakaganda. Iba talaga. Thank you, Lord. Ayan. At balita ko, nagpapalabok si engineer, architect, contractor, lahat na. Malaki kinita eh. Hindi ko lang alam kung saan ghost project yun. Sana hindi ka mang-ghost ngayon. Baka naman. May round 2. Ayan. Meron ba tayong viewer? Yes, Tata Bert. Meron akong 6,000. Uy, dami na. Dami kung pera yan sa table. Sing dami nun. Ayan. Batiin ko lang sila, Tata Bert. Sige. Kuya Joseph. Uy, hi Joseph. Long time? Long time. Kakakita nyo lang kahapon. Miss Judy Pimentel. Hi, Judy. Yeah. Ate Irene. Hi, Irene. Tita Helen. Helen. Good evening po sa inyo. Pa-present. Pareho sila, si Helen at si Wow. God bless si po. Joseph din nandoon. Yes. Yan. Magulat po ako kung si Kuya Joseph kasama niyo pag-uwi. Try natin meet sa Kuya Joseph. Ay, gusto niya. Kuya Joseph. Tapos gigess ka namin sa EGT. Oo. Yan, correct. Tapos ikaw nga lang dito, pero nandun kami sa Manawag. Lokohan pala. Ayan. Anyway, since it's a Friday, Tata Bert, mayroon ka bang magagandang balita dyan? Ay, alam mo naman na ika nga yung silver lining na para sa ating bansa, si Alex Ayala. Kita mo naman. Congrats. Ang ganda niya binigay niyang karangalan sa ating bansa nung mapanalunan niya yung Guadalajara. Yan. Ano? 125 o 120. Guadalajara 120. Wow, grabe. Parang yung sunod-sunod niya, napakagaling. Yung parang hindi ka mapagod pero napapanalo mo yung set. Ibang klase. Ngayon yung Sao Paulo tournament naman ang kanyang nilalahukan. Grabe. Thank you, Alex, sa ginagawa mo para sa Pilipinas. Laki na problema ng bansa. Ikaw ang nagbibigay ng magandang inspiration pa rin. True, Tata Bert. Sabi mo nga kanina, silver lining. Yeah, silver lining. Just like our t-shirt. Silver. But, Tata Bert, parang tayo naka-gray. Yan. And like, the silver hair. Joke lang. Ayan. Tita Belen. Hi, Belen. Good evening. And Miss Linda. Kuya Arthur Caberoy. Ayan. Sige po, Tata Bert, baka meron ka pa po. Wala na eh. Wala talaga. Puro, nga pala, no? Merong, ano ba itong rally or something like that. Yung mga eskola. No? Sa UP. Yan. And I think meron pa rin bukas. Meron yan. Opo. Mukhang hanggang next weekend nga po eh. Baka meron din po. Ayan po. Magiging matahimik naman yan. Hindi naman sila masyadong rude or something. Correct. Tsaka pagdasal po natin na peaceful ang protest or kung mag-revolution, pero sana peaceful pa din. Ayan. Correct po. Kuya Enteng is watching. Hi, Enteng. Abo, talaga ha? Opo. Long time no here. Enteng. Kamusta po? May nag-aantay daw po sa'yo. Si Mr. D. Max. Yan. Napapapalakpak si Linda nung marinig ang pangalan dito na si Enteng. Enteng, Cabson. Imamagic na yan ni Kuya Enteng.
Thank you, Kuya Enteng. Ayan. Ano pa po bang mga, yun nga, tatapert, wala lang masyado makano good news. Pero, yan, pagdasalan natin ang ating bansa. Yes. Ganun talaga. Ganun talaga ang mangyayari niya. Correct. At, pag-graduate na po tayo, tatapert ng libro ng Isaiah, ha? Yes. Nga pala, Opo. Isang chapter na lang ata. Yeah, nabitin pa ng konti. Pero, okay lang yan. Isasama natin yung sa susunod na chapter. Itutugtong natin yan. At may bilis po ng reply ni Kuya Enteng. Wait lang, nagpapaling, baka nagpapagaling? Nagpapapaling? Ano po yung nagpapapaling? Baka nagpapagaling. Okay lang. Okay lang po Kuya Enteng. Take your time. Ayan. Po. And get well soon kung nagpapagaling po ang na-type nyo. Ayan. Nagpapagaling po ba mag-type? Charot. Joke lang ko yan din. Alam niyo naman ako, sira ulo din minsan. Para masaya tayo, kahit may mga pinagdadaanan tayo, di ba? Ganyan ang mga Pinoy, resilient. Siyempre. Correct, di ba, Tata Bird? Ikaw, Tata Bird, nakapag brisk walk ka pa kahapon. Medyo makulimlim eh. Ay, manawag pala. Oo, manawag. Pero yung pag-uwi, halos brisk walk na rin yun. Kinamanawag. Magulat ako. Hindi. From manawag. Ito parang yakin. Ba yung tanong ko? Pero nung pauwi ako, naglakad din ako eh. Bumaba ako ng malapit ka sa Buendia. From there, hanggang doon sa bahay, nilakad ko na yun. Grabe, Tata Bird. Feeling ko parang, kasi syempre, yung biyahe mo, Tata Bird, tagal mo rin nakaupo. Parang, hirap din naman yun, parang na-stretch. Nagbriso ka. Parang tanong ni Angelica. Bukas sa Maniling. Ayan. Ay, 1 week na daw po may trangkaso si Kuya. Ay, uso nga ngayon. Pa-pre-over ka namin, Kuya Enteng. Ayan. 1 week na ang trangkaso mo. Uso ngayon. Lalo sa mga bata. Ako po. Bata pa naman yung si Enteng. Yes. Sabi ng kapwa bata. Pero hindi, Kuya Enteng, kung may towel, healing towel, may oil ka dyan. Inumin mo yung oil. Ay, ninong po. Pwede. Joke, pwede pa lang. Hindi ko kayo mabiro. Totoo po yung sinabi ko. Wag lang po yung sobrang dami naman. Baka namang ano. Anyway, so, puro kalokohan si Angelica. Tata Bert, mga may substance, pag si Tata Bert. Ako ay ano lang. Sabi nga, polarity. May anghel, may demonyo. Anyway, wala na, Tata Bert? Pwede na tayo. Okay, pwede na. Okay, ayan po. So, last chapter na po ng Isaiah ito. Chapter 66. Hahatulan ni Yahweh ang mga bansa. Ito ang sabi ni Yahweh. Ang aking trono ay ang kalangitan, at ang daigdig ang aking tuntungan. Anong klaseng bahay ang gagawin mo para sa akin? Anong klaseng lugar ang aking titirhan? Sa lahat ng bagay, ako ang may likha, kaya ako ang may-ari ng lahat ng ito. Ako'y nalulugod sa mga taong nagpapakumbaba at nagsisipag-sisi. Sa mga may takot at sa utos ko'y sumusunod. Ginagawa ng tao ang kanyang maibigan at matutuwa pang gumawa ng kasamaan. Para sa kanya ay walang kaibahan ang handog na toro o kaya ay tao, ang handog na tupa o patay na aso, ang handog na pagkaing butil o dugo ng baboy, ang pagsusunog ng insenso o ang pagdarasal sa Diyos-Diyosan. Natutuwa sila sa nakakahiyang pagsamba. Dahil dito, ipararanas ko sa kanila ang kapahamakang kinatatakutan nila. Sapagkat nang ako'y tumawag, walang tumugon kahit na isa. Nang ako'y magsalita, walang gustong makinig. Ginusto pa nila ang sumuway sa akin at gumawa ng masama. Pakinggan ninyo si Yahweh, kayong natatakot at sumusunod sa kanyang salita. Kinamumuhian at itinataboy kayo ng inyong sariling kababayan ng dahil sa akin. At sinasabi pa nila,
Ipakita ni Yahweh ang kanyang kadakilaan at ililigtas niya kayo para makita namin kayong natutuwa. Ngunit mapapahiya sila sa kanilang sarili. Pakinggan ninyo at sa lungsod ay nagkakagulo at mayroong ingay na buhat sa templo. Iyon ay likha ng pagpaparusa ni Yahweh sa kanyang mga kaaway. Ang aking banal na lungsod ay parang babaeng biglang nanganak. Kahit hindi pa sumasakit ang kanyang tiyan, isang lalaki ang kanyang inianak. May nabalita na ba kayo nakitang ganyan? Isang bansang biglang isinilang? Ang Zion ay hindi maghihirap ng matagal upang ang isang bansa ay kanyang isilang. Ang sabi ni Yahweh, huwag ninyong isipin na ang bayan ko'y hayaang umabot sa panahong dapat ng iluwal at pagkatapos ay pipigilin sa pagsilang. Makigala kayo sa Jerusalem. Magala kayo dahil sa kanya. Kayong lahat na nagmamahal sa lungsod na ito. Kayo'y makigalak at makipagsaya. Lahat kayong tumangis para sa kanya. Tatamasahin ninyo ang kasaganahan niya, tulad ng sanggol sa dibdib ng kanyang ina. Sabi ni Yahweh, padadalhan kita ng walang katapusang kasaganaan. Ang kayamanan ng ibang bansa ay aagos patungo sa iyo tulad ng umaapaw na ilog. Ang makakatulad mo'y sanggol na buong pagmamahal na inaaruga ng kanyang ina. Aaliwin kita sa Jerusalem, tulad ng pag-aliw ng ina sa kanyang anak. Ikaw ay magagalak kapag nakita mo ang lahat ng ito. Ikaw ay lalakas at lulusog. Sa gayon, malalaman mong akong si Yahweh ang tumutulong sa mga sumusunod sa akin. At siya ring nagpaparusa sa mga kaaway. Darating si Yahweh na may dalang apoy at nakasakay sa mga pakpak ng bagyo upang parusahan ang mga kinamumuhian niya. Apoy at espada ang gagamitin niya sa pagpaparusa sa mga nagkasala. Tiyak na marami ang mamamatay. Ang sabi ni Yahweh, malapit na ang wakas ng mga naglilinis ayon sa tuntunin ng pagsambang pagano. Sumasama sa nagpuprosesyon patungo sa mga sagradong hardin at kumakain ng karne ng baboy, daga at iba pang hayop na marumi. Nalalaman ko ang kanilang iniisip at mga ginagawa. Darating ako upang tipunin ang lahat ng bansa at ang mga taong iba't iba ang salita. Kapag sila'y nagkasama-sama, makikita nila ang magagawa ng aking kapangyarihan. Malalaman din nilang ako ang nagpaparusa sa kanila. Ngunit magtitira ako ng ilan upang ipadala sa iba't ibang bansa. Susuguin ko sila sa Tarsis, sa Libya at sa Lydia, mga dakong sanay sa paggamit ng pana. Magsusugo rin ako sa Tubal at Havan, at sa mga baybaying hindi pa ako nababalita sa aking kabantugan. Ipahahayag nila sa lahat ng bansa kung gaano ako kadakila. Bilang handog sa akin sa banal na bundok sa Jerusalem, ibabalik nila ang mga kababayan ninyo buhat sa pinagtapunan sa kanila. Sila'y darating na sakay ng mga kabayo, asno, kamelyo, karwahe at kariton, tulad ng pagdadala ng mga handog na pagkaing butil sa templo. Nakalagay sa malilinis na sisidlan ayon sa kautusan. Ang iba sa kanila ay gagawin kong mga pari at ang iba naman ay levita. Kung paanong tatagal ang bagong langit at bagong lupa sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, gayon tatagal ang lahi mo at pangalan. Tuwing araw ng pamamahinga at pista ng bagong buwan, lahat ng bansa ay sasamba sa akin, ang sabi ni Yahweh. Sa kanilang pag-alis, makikita nila ang mga bangkay ng mga naghimagsik laban sa akin. Ang uod na kakain sa kanila ay hindi mamamatay, gayon din ang apoy na susunog sa kanila. Ang kalagayan nila ay magiging kahiya-hiya sa buong sangkatauhan. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang haba pala, no? Opo, nag-bird. Dito magandang nakasaad, no?
Ang sabi ni Yahweh, ang aking trono ay ang kalangitan at ang daigdig ang aking tuntungan. Anong klaseng bahay ang gagawin mo para sa akin? Anong klaseng lugar ang aking titirhan? Dito sinasabi na ang talagang tirahan ng Diyos ay kalangitan. Anong klaseng bahay ang gagawin mo para sa akin? Ibig sabihin dito, kung templo lang o bahay mo patitirahin, ang Diyos hindi uubra. Dahil ang Diyos ay sa lahat ng dako. Sinasabi niyang kalangitan, ibig sabihin po niyan, nasa lahat siya ng dako. Hindi mo pwedeng i-combine lang ang Diyos bilang kanyang tirahan sa templo or sa anumang bagay. Yun ang pinapaliwanag niya rito. Kaya tinatanong, anong klaseng lugar ang aking titirhan? Kung bahay lang ba o templo, hindi ubra eh. Sa lahat ng bagay, ako ang may likha. Yan, sinasabi na niya na siya mismo ang Diyos, kaya siya ang may likha ng lahat. Kaya ako ang may-ari ng lahat ng ito. Ako'y nalulugod sa mga taong nagpapakumbaba at nagsisipagsisi. Sa mga may takot at sa utos ko'y sumusunod. Doon talaga siya nalulugod sa mga tao na sumusunod sa kanyang utos. Dahil yung mga taong sumusunod sa kanyang utos kasi hindi nawiwindang yan, hindi nalilihis sa tamang landas. Kaya dyan siya tuwang-tuwa. Ginagawa ng tao ang kanyang maibigan at matutuwa pang gumawa ng kasamaan. Para sa kanya ay walang kaibahan ang handog na toro o kaya ay tao. Dito, ginagawa ng tao ang kanyang maibigan at matutuwa pang gumawa ng kasamaan. Dito kasi yung tao. Pag lumayo sa Diyos, kahit na ano na ang gawain ng tao talagang yung bawat aksyon niya patungo sa kasamaan. Katulad ng binanggit din, para sa kanya ay walang kaibahan ang handog na toro o kaya ay tao, ang handog na tupa o patay na aso, ang handog na pagkain butil o dugo ng baboy, ang pagsusunog ng insenso o ang pagdarasal sa Diyos-Diyosan. Yung mga hindi kasi gumagalang o sumasamba sa Diyos, may mga Diyos-Diyosan na silang kinikilingan. Doon na sila sumasamba. Sa mga taong ito, nahihilig sila doon sa mga offering, no? Opo. Parang wala nang pagkakaiba sa kanila. Yung mag-offer ka man ng buhay ng tao o mag-offer ka ng hayop. Opo. Yun ang ibig sabihin ng inaano niya. Walang pakundangan ang pag-o-offer nila na wala namang nagagawang tulong para sa kanila. Na walang namang nangyayari. Natutuwa sila sa nakakahiyang pagsamba. Natutuwa sila dyan. Kala nila may nangyayari. Pero alam din naman nila yun na wala naman nangyayari sa pagsasamba nilang ginagawa sa mga Diyos-Diyosan. Alam naman nila. Pero diyan ka magtataka. Wala namang ibinibigay sa kanila yung kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pero nagtataka ka, bakit gustong-gusto nila yung ganun? Dahil dito ipararanas ko sa kanila ang kapahamakang kinatatakutan nila. Sapagkat nang ako'y tumawag, walang tumugon kahit na isa. Nang ako'y magsalita, walang gustong makinig. Ginusto pa nila ang sumuway sa akin at gumawa ng masama. Kaya sa ginawa nilang iyon, talagang maipararanas na hindi maganda pa si Yahweh para sa kanila, para sila'y magising. Para sila'y magbalik loob sa Kanya. Kailangan may maranasan sila Hindi uubra yung gusto nila Na parang kung ano ba yung gusto nilang gawin, gano'n na lang. Then mag-o-offer sila na kung anong klaseng offering, hindi na iniisip. Iba kasi talaga, nag-o-offer ng buhay ng tao Ganun Pakinggan ninyo si Yahweh, kayong natatakot at sumusunod sa kanyang salita.
kinamumuhian at itinataboy kayo ng inyong sariling kababayan nang dahil sa akin. At sinasabi pa nila, ipakita ni Yahweh ang kanyang kadakilaan at iligtas niya kayo para makita namin kayong natutuwa. Ngunit mapapahiya sa kanilang sarili. Yung iba kasi, itinatatwa pa yung mga sumasamba kay Yahweh. Para sinasabihan pa, sige nga, sabi mo kay Yahweh na ipakita niya yung power niya sa amin. Tinatawanan nila parang yung tower ba na nang iinsulto. Yun ang ano niyan yun ang binabanggit tungkol sa ano nito Para makita namin kayong natutuwa, ngunit mapapahiya sila sa kanilang sarili. Totoo naman. Dahil yung pangkukutya na ginagawa nilang iyon, ayaw ni Yahweh po iyon. Pakinggan ninyo at sa lungsod ay nagkakagulo at mayroong ingay na buhat sa templo. Iyon ay likha ng pagpaparusa ni Yahweh sa kanyang mga kaaway. Actually, dito binabanggit lang nagpagpaparusa, no? Pero hindi naman ganun yun. No? Gumagawa lang ng paraan din si Yahweh talaga para, although talagang nasasaktan din yung mga taga-Israelita na ito, doon sa parang ginagawa niya, parang kung titignan parusa, pero hindi po yun. Kinakailangan lang gawain ni Yahweh yun para doon para magkaroon ng katuparan yung kanyang plano. Yes. Unang-una, para magbalik loob ang mga Israelitang humiwalay sa kanya, magbalik loob muli kay Yahweh. Ang aking banal na lungsod ay parang babaeng biglang nanganak. Kahit hindi pa sumasakit ang kanyang tiyan, isang lalaki ang kanyang inianak. Yung kanyang banal na lungsod, no? Parang babaeng biglang nanganak. Yung pang babae na hindi mo nahihintay na yung pag mag-labor pa. Opo. Buntis pa nga, pero parang ipinanganak niya. Ganon kasi yung pagbabago na gagawain ni Yahweh para sa Israel. Yung pagbabago na gagawain niya para sa Israel, ganun yun, hindi na kailangan maghintay ng matagal. Parang bigla na. Oo, parang bigla na. Something like that ang ano niya, paliwanag. Kahit hindi pa sumasakit ang kanyang tiyan, isang lalaki ang kanyang inianak. Binabanggit lang na lalaki, no? Pero actually, ang lalaki kasi, parang katatagan ang ibig sabihin ng lalaki. Magiging mas matatag ang Israel doon sa muli nitong pagbabalik loob kay Yahweh. Parang yun yung bagong panganak. Parang na gets. Okay. May nabalitaan na ba kayo o nakitang ganyan? Isang bansang biglang isinilang. Ang sayon ay hindi maghihirap ng matagal upang ang isang bansa ay kanyang isilang. Yun nga, yung pagbabagong mangyayari ay biglaan at mabilis. Hindi na kinakailangang kumpletuhin na parang nagle-labor na babae pa. Ihintayin na talagang makumpleto yung hanggang mga anak, hindi ganun. Mabilisan at biglaan niyang pagbabagong mangyayari sa Israel, sa Sayon. Ang sabi ni Yahweh, huwag ninyong isipin na ang bayan ko'y hahayaang umabot sa panahong dapat ng iluwal. Hindi na aabot doon At pagkatapos ay pipigilan sa pagsilang. Hindi na aabot doon Bago yung takdang pagluwal nung anak na tinatawag na ito, hindi na aabot. Ano naman kahit biglaang lalabas yan. Biglaang magkakaroon ng katuparan. Makigala kayo sa Jerusalem. Magala kayo dahil sa Kanya. Kayong lahat na nagmamahal sa lungsod na ito. Kayo'y makigalak at makipagsaya. Lahat kayong tumangis para sa Kanya. Tatamasain ninyo ang kasaganaan niya tulad ng sanggol sa dibdib ng kanyang ina. Talagang ginamit na yung tungkol sa sanggol. Ang sanggol kasi, pag nasa dibdib na ng kanyang ina, wala nang ano yan. Kumpleto na siya doon. Ando na siya. Panatag na yung sanggol niya. Although hindi naintindihan ng sanggol yun Opo. Pero parang motherly tama.
Sabi ni Yahweh, padadalhan kita ng walang katapusang kasaganaan. Ang kayamanan ng ibang bansa ay aagos patungo sa iyo tulad ng umaapaw na ilog. Ang makakatulad mo'y sanggol na buong pagmamahal na inaaruga ng kanyang ina. Aawitan kita sa Jerusalem, tulad ng pag-aliw ng ina sa kanyang anak. Ikaw ay magagala kapag nakita mo ang lahat ng ito. Ikaw ay lalakas at lulusog. Sa gayon, malalaman mong akong si Yahweh ang tumutulong sa mga sumusunod sa akin. At siya ring nagpaparusa sa mga kaaway. Darating si Yahweh na may dalang apoy at nakasakay sa mga pakpak ng bagyo upang parusahan ang mga kinamumuhian niya. Ginamit pa yung apoy na naman. Dahil pang matagalang ano yan pang matagal na pagpaparusa, sabi ganun. Apoy at espada ang gagamitin niya sa pagpaparusa sa mga nagkasala. Tiyak na marami ang mamamatay. Ang sabi ni Yahweh, malapit na ang wakas ng mga naglilinis ayon sa tuntunin ng pagsambang pagano. Sumasama sa nagpuprosesyon patungo sa mga sagradong hardin at kumakain ng karne ng baboy, daga at iba pang hayop na marumi. Dito. Malapit na ang wakas ng mga naglilinis ayon sa tuntunin ng pagsambang pagano. Yung mga nagriritual sa mga Diyos-Diyosan. Akala nila kasi sa isip nila, natutulungan sila, nalilinisan sila, pero hindi yun. Magwawakas na yung mga ganong mangyayari. Nagpuprosesyon patungo sa mga sagradong hardin at kumakain ng karne ng baboy, daga at iba pang hayop na marumi. Dito kasi noon, sa Lumang Covenant, lalo na noong panahon ni Moses, talagang yung mga hayop na yung may biak, yung paa, yun ibinabawal na tinatawag nilang marumi. Pero nabago na po yan, no? Nung panahon ni Jesus, pumasok yung bagong covenant, lalo na binanggit din ni St. Paul yan. Binanggit din ng ibang mga na hindi na po ganun yan. Basta pagkain, walang bawal. Yun ang sabi nila. So, hindi na totoo o hindi na talaga bahagi ng utos na ipinagbabawal ang pagkain ng baboy. Pero, dapat nating igalang o irespeto yung relihiyon ng iba o denominasyon ng iba na patuloy pa rin sinusunod yung hindi pagkain ng baboy. Yun na lang kasi yung paniniwala. Paniniwala yun. Iba yun. Irespeto yun pagka ganun. Or, naalala ko rin po, sorry Tata Bert, naalala ko rin yung, di ba, hindi na importante kung ang kinakain mo marumi. Importante kung ano yung sinasabi ng bibig. Maganda yan binanggit mo niyan. Si Jesus na rin mismo ang nagsabi, no? Hindi yung pumapasok sa bibig mo ang marumi. Yung lumalabas. Yan hindi dapat Ganon. Nalalaman ko ang kanilang iniisip at mga ginagawa. Darating ako. Nalalaman ko ang kanilang iniisip at mga ginagawa. Darating ako upang tipunin ang lahat ng bansa at ang mga taong iba't iba ang salita. Kapag sila'y nagkasama-sama, makikita nila ang magagawa ng aking kapangyarihan. Malalaman din nilang ako ang nagpaparusa sa kanila. Ngunit magtitira ako ng ilan upang ipadala sa iba't ibang bansa. Susuguin ko sila sa Tarsis, sa Libya at sa Lydia, mga dakong sanay sa paggamit ng pana. Magsusubo rin ako sa Tubal at Haban at sa mga baybayin hindi pa ako nababalita sa aking kabantugan. Ipahahayag nila sa lahat ng bansa kung gaano ako kadakila.
bilang handog sa akin sa banal na bundok sa Jerusalem. Ibabalik nila ang mga kababayan ninyo buhat sa pinagtapunan sa kanila. Sila'y darating na sakay ng mga kabayo, asno, kamelyo, karwahe at kariton, tulad ng pagdadala ng mga handog na pagkaing butil sa templo. Nakalagay sa malilinis na sisidlan ayon sa kautusan. Ang iba sa kanila ay gagawin kong mga pari at ang iba naman ay Levita. Sige. Ay, next na tatabi. Tingnan natin doon sa ano. Nalalaman. Nalalaman ko ang kanilang iniisip mga ginagawa. Darating ako upang tipunin ang lahat ng bansa. Ang iba't iba ang salita. Ayan. Ika nga, hindi lang mga taga-Israel. Yung iba kasi mga taga-Israel kung saan bansa na napunta eh. No, babalik ang mga iyan, hindi lang sila. Merong mga sasama sa kanya na ibang taga-ibang bansa na iba ang salita. At pati sila ay sasama na. Magiging Israelita na rin matatawag. Kapag sila ay nagkasama-sama, makikita nila ang magagawa ng aking kapangyarihan. Yun. Malalaman din lang ako ang nagpaparusa sa kanila dahil kikilalanin lang hari eh. Diyos eh. Ngunit magtitira ako ng ilan upang ipadala sa iba't ibang bansa. Yun, magpapadala siya ng parang, ano ba ito? Sugo. Kaya sugo. Magpapadala sa mga sugo, lalo na doon sa mga lugar, sa mga bansa na hindi pa kilala si Yahweh. Parang yung ginawa ng mga disipulo ni Kristo. Ay, opo. Diba? Para ipahayag ang ano. Evangelization ba tawag doon? O yung parang pagpapahayag ng tungkol kay Yahweh. Magbabalita ng magagandang bagay na ginawa niya. Para kumalat lalo yung paniniwala kay Yahweh. Ganun ang gagawin dyan. Pwede niya rin po kami dalhan ng sugo, yung mani. Parang may chichas. Ayan, susugo. Yan, magsusugo rin ako sa Tubal at Haban. Yan na yun. At sa mga baybayang hindi pa ako nababalita sa aking kabantugan. Yan. Ipahahayag nila sa lahat ng bansa kung gaano ako kadakila. Bilang handog sa akin sa banal na bundok na Jerusalem, ibabalik nila ang mga kababayan ninyo buhat sa pinagtapunan sa kanila. Yung mga na-exile yan. Muling ibabalik sila. Sila'y darating na sakay ng kabayo, asno, kamelyo, karwahe at kariton tulad ng pagdadala ng mga handog na pagkain butil sa templo. Yan. Okay na yan. Kung paanong tatagal ang bagong langit at bagong lupa sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, gayon tatagal ang lahi mo at pangalan. Ito yung kanina sinasabi na ipapanganak eh. Yung bagong langit at bagong lupa. Sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, gayon tatagal ang lahi mo at pangalan. Tuwing araw ng pamamahinga at pista ng bagong buwan, lahat ng bansa ay sasamba sa akin, ang sabi ni Yahweh. Sa kanilang pag-alis, makikita nila ang mga bangkay ng mga naghinagpis laban sa akin. Ang uod na kakain sa kanila ay hindi mamamatay. Gayon din ang apoy na susunog sa kanila. Ang kalagayan nila ay magiging kahiya-hiya sa buong sangkatauhan. Ibig ba yung kaparusahan na mangyayari sa kanila ganyan? Hindi pang madali ang mawawala lang, kundi talagang panghabang buhay din. Katulad ng apoy, ang pagpapahirap na gagawin niyan, pang matagalan yan. Katulad ng uod, ibig sabihin, parang yung magiging katayuan mo yung decaying. Opo. Na parang Mabubulong. mismo yung nag-decay sa'yo, hindi mo Yan ang kaparusado sa mga naging mag-sick o talagang tumiwalag. Kaya at ayaw bumalik. Yan po ang chapter 66. Thank you, Lord, sa pagtapos po namin ng Isaiah. Sige po, tatabi. Anong masasabi mo dun sa sa buong Isaiah? Ano siya, Tata Bird? Bukod nga na binalik tayo sa mga pangyayari ng nakaraan, binabalik tayo kung ano ba talaga ang dahilan bakit nangyari lahat yun. Kumbaga binabalik tayo. Parang He's keeping us grounded. Binabalik ka sa, buti nga nabanggit yung pagsilang, Tata Bert, na
ano ba yung dahilan ba tayo ginawa ng Diyos? Ginawa ba tayo para hindi siya sambahin, para lumapit tayo sa Diyos-Diyosan, maggera, alam mo yun? Pero binabalik niya tayo ulit, sinisilang niya tayo ulit. Kasi binibigyan niya tayo ng pag-asa na pwede pang may magbago sa iyo, sa sarili mo, sa mga sitwasyon sa paligid mo na kahit hindi ka sumusunod, pinakitaan niya tayo dito, Tata Bert, na mapagpatawad siyang Diyos. Basta ikaw mismo humingi ka ng tawad, mapagmahal siyang Diyos. Kahit alam niyang naparusahan ka, bumalik ka lang sa Kanya. Yun, ikaw po, Tata Bert. Tama, halos ganyan din ang sasabihin ko, no? No matter kung gaano man ang pagbitaw mo kay Yahweh, makakagawa ka ng kasalanan, maliligaw ka, pagbalik loob ka lang at muli kanyang tatanggapin. Masasama ka, mabibilang ka pa rin sa mga itinatangi niya. Ang kinakailangan lang, muli mo siyang tanggapin sa iyong puso, muli mo siyang tanggapin sa iyong isipan. Ganon din po sa kasalukuyang panahon. No, maraming tao talaga nagkakasala. Habang nagkakasala kasi, habang hindi sinusunod yung kautusan ng Diyos, talagang mapapalayo ka. All you need to do, balikan lang siya. Balikan ng Diyos. Gumawa uli ng maganda, sundin ang mga utos ng Diyos, at patatawarin ka sa iyong nagawang pagkakamali na yan. Ganun lang po yan. Ang ganda po ng pagkakasabi. And thank you, Tata Bert, kasi the way na in-explain mo rin yung bawat, diba, bawat sinasabi sa buong libro ng Isaiah. Napakaganda. Kasi, yun nga, binabalik ka sa, ay, oo nga, kaya nangyari to, dahil dito, dahil hindi ka sumunod. Very, parang yun, iikot ka lang at iikot dun sa pagmamahal ng Diyos sa'yo. Ayan. At ang susunod, Tata Bert. Yan, nasa Jeremiah sa English na no? Opo. Ayan. Ang muna sino po ba si Jeremiah or Jeremias, whatever. Isa rin po siyang propeta. Actually, ayaw niyang maging propeta. Ayaw niya Sa tatanda, ayaw niyang maging propeta. Pinili talaga siya ni Yahweh. Sinabihan pa siya ni Yahweh, palalakasin ko ang loob mo. Wag maging mahina ang loob mo. Pag hindi mo ginawa yan, mapapahiya ka. Si Yahweh mismo ang magpapahiya sa kanya. Talaga pinilit siya ni Yahweh na maging propeta dahil magaling na tao talaga kasi. Naduduwag lang. Pero mo, yan ang isang propeta na inabot na kung ilang hari na nagpalit-palit, siya pa rin ang propeta. Yan. Kaya medyo, yun ang sasabihin ko sa inyo na bagay, no? Pero mas magandang basahin na lang natin yung kabuuan ng, ng Jeremias. Opo, ayan. So, dito na po tayo. Pagbasa mula sa libro ni Jeremias, chapter 1. Ang pagtawag at pagsusugo kay Jeremias. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga sinabi at ginawa ni Jeremias na anak ni Hilkias, isang pari na mula sa bayan ng Anatot sa lupain ni Benjamin. Si Yahweh ay nagpahayag sa kanya noong 13 taon ng paghahari sa Juda ni Haring Hosayas, anak ni Haring Amon. Muling nagpahayag si Yahweh sa kanya nang si Jehoiakim na anak ni Hosias ang hari ng Juda. Maraming beses pa siyang nagpahayag pagkatapos noon hanggang sa 11 taon ng paghahari ni Sedekias na anak rin ni Hosias. At noong 5 buwan din ng taong yon, ang mga taga-Jerusalem ay sinakop at dinalang bihag sa ibang bansa. Ang pagkatawag kay Jeremias. Sinabi sa akin ni Yahweh, bago ka pa ipinaglihi at ipinanganak, ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. Ang sagot ko naman, o sagot ni Jeremias, Panginoong Yahweh, di po ako magaling na tagapagsalita. Bata pa po ako. Subalit, ang sabi ni Yahweh kay Jeremias, huwag mong sabihin bata ka pa. Pumunta ka sa mga taong sasabihin ko sa iyo. Ipahayag mo sa lahat ang aking sasabihin sa iyo.
Huwag kang matakot sa kanila sapagkat ako'y kasama mo at iingatan kita. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Pagkatapos, iniunat ni Yahweh ang kanyang kamay. Hinipo ang aking mga labi at sinabi, ngayon ay binigay ko na sa iyo ang mga mensaheng dapat mong sabihin. Ibinibigay ko ngayon sa iyo ang kapangyarihang mangaral sa mga bansa at kaharian, upang sila'y bunutin at ibagsak, wasakin at itapon, itayo at itanim. Yan, kita mo, bata pa siya, halos nasa plano na. Sinapupunan pa ng kanyang eday, talagang nakatalaga na siya para maging propeta. Ganon. Alam kasi ni Yahweh yung kabutihang loob nitong si Jeremias eh. At alam niya na malaki ang magiging papel niya sa bansang Israel. Yan, biro mo ilang hari yung pinagdaanan eh. 3, 4 na hari yan. Yes. Sa pinagdaan na ano. At yan nga. Okay, tuloy natin. Sige po. Ay, doon na po tatabi sa next ano. Ayan. 2 pangitain. Tinanong ako ni Yahweh, Jeremias, anong nakikita mo? Sanga po ng almendra, sagot ko. Tama ka, ang sabi ni Yahweh. Sapagkat ako'y magbabantay upang matiyak na matutupad nga ang aking mga sinasabi. Muli akong tinanong ni Yahweh. Ay, sige pa, Dr. Ay, sige po. Muli akong tinanong ni Yahweh. Ano pa ang nakikita mo? Sumagot ako. Isa pong kalderong kumukulo ang laman at halos tumagilid na mula sa gawing hilaga. At sinabi niya sa akin, mararanasan ng lahat ng naninirahan sa lupaing ito ang isang pagkawasak na magmumula sa hilaga. Tatawagin ko ang lahat ng bansa sa hilaga. Darating silang lahat at ang kanilang mga hari maglalagay ng kani-kanilang trono sa harap ng pintuan ng Jerusalem. Tuloy mo na. Sige po. Okay. Paliwanag ko pala. Opo. Sa paligid ng mga pader nito at sa ibang mga lungsod ng Juda, paparusahan ko ang aking bayan dahil sa kanilang kasalanan. Tumalikod sila sa akin. Naghandog sila at sumamba sa mga Diyos-Diyosang ginawa ng kanilang mga kamay. Humanda ka at magpakatatag. Sabihin mo sa kanila ang lahat ng iutos ko. Huwag kang matatakot sa kanila, kundi hahayaan nga kitang matakot kung ikaw ay nasa kaligitnaan nila. Subalit pakinggan mo itong mabuti. Jeremias, ang bawat isa sa buong Juda, kasama na ang mga hari, mga pinuno, mga pari at ang buong bayan ay kakalabanin ka. Ngunit hindi sila magtatagumpay. Magiging sintatag ka ng isang lungsod na ligtas sa anumang panganib. Sintibay ng haliging bakal o pader na tanso. Hindi ka nila matatalo sapagkat iingatan kita. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dito, no, 2 pangitain. Yan, nabanggit na kung ano yung mga pangitain na yan. Pinaliwanag na yan. Ang isang maganda rito, at sinabi niya yung verse 14. At sinabi niya sa akin, mararanasan ng lahat ng naninirahan sa lupaing ito ang isang pagkawasak na magmumula sa hilaga. Ano ba yung hilaga? Di ba north? Ang pagkawasak. At actually, hindi lang isang, tatawagin ko ang lahat ng bansa sa hilaga. Yan mismo ang North Israel. Oh. Yung 10 tribes ng Israel yan. Di ba nahati yung Israel noon eh? Yes. Dahil kay kalokohan ni King Solomon eh. Nahati, lumamatay siya. Nahati yan. 10 ang north, 10 tribes sa north, at 2 sa south. Yung Benjamin at Judah. Yung mga hari dito sa yan, nagsama-sama para sugurin nila
ang south. Opo. Yung Judah na yan mismo. Oo. Yan ang ginawa nila. At nagkaroon ng giyera talaga na nangyari diyan. Pero hindi naman totaling na nasakop ng north ang in south. Ang maganda diyan yun nga yung babala na sinabi ni Jeremias na iyan eh. Dito pagtapos niyan nung mawawasak na nila yung may nakialam na isang bansa. May binasa tayo ng previous niyang books yung nare-recall ko eh. Saka natin babanggitin yung bansa na yung pagka Pero gano'n na nangyari, ang talagang sasakop din sa Judah yung mismong taga-Israel din na nasa Hilaga o North. Yan. Sige, tuloy na natin. Sige po. Ay, ina po. Hindi ka nila matatalo sapagkat iingatan kita. Akong si Yahweh ang magsasabi nito. Okay po. Sige po. Thank you, Tata Bert. Yan ako na po sa chapter. Susunod. Yan. Check ko lang, Tata Bert. Mahaba-haba. Pwede natin i-push po. Pwede. Opo. 37 verses. Okay lang po. Okay. Sige po. Ayan. Chapter 2. Ang pag-iingat ng Diyos sa Israel. Sinabi sa akin ni Yahweh na pumunta ako sa Jerusalem at ipahayag ito sa lahat ng naroroon. Natatandaan ko ang iyong katapatan noong bata ka pa, ang iyong pagmamahal ng tayo'y ikasal. Sinundan mo ako sa gitna ng disyerto, sa gitna ng lupaing walang tanim na anuman. Ikaw, Israel, ay para kay Yahweh, ang pinakamainam na bahagi ng kanyang ani. Pahihirapan ng sinumang mananakit sa iyo. Darating sa kanilang mga kaguluhan. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Yan. Sige po. Ang kasalanan ng mga magulang ni Israel. Pakinggan ninyo ang pahayag ni Yahweh, mga anak ni Jacob, sambahayan ni Israel. Sinasabi ni Yahweh, ano ba ang nagawa kong kamalian? At ako'y tinalikdan ng inyong mga magulang. Sumamba sila sa mga walang kabuluhang Diyos-Diyosan, kaya sila'y naging walang kabuluhan din. Hindi nila ako naalala. Kahit ako ang nagpalaya sa kanila mula sa Ehipto. Pinatubayan ko sila sa malawak na disyerto, sa mga lupaing baku-bakot maburol. Sa isang tuyo at mapanganib na lugar, na walang naninirahan at nagnanais dumaan. Dinala ko sila sa isang mayamang lupain upang tamasahin nila ang kasaganaang yun. Ngunit dinungisan nila ang ibinigay kong lupain dahil sa kurumal-dumal nilang mga gawain. Hindi man lang nagtatanong ang mga pare, nasaan si Yahweh? Hindi ako nakikilala ng mga dalubhasa sa kautusan. Hindi sumusunod sa akin ang mga pinuno. Nangangaral ang mga propeta sa pangalan ni Baal. Sumasamba at naglilingkod sa mga Diyos-Diyosa. Yan, dyan nabanggit nga yung tungkol sa nung manirahan. Maging parang alipin na rin sa Egypt. Yung mga taga-Israel nito. Binabanggit yan yung istorya eh. And then, nung papalaya na sila, at pati yung promise lang na sinasabi nila na i-develop ng maayos yung para sa mga taga-Israel. Pero, despite of that, na ginawa ng sa ganung magandang pangyayari, bumitaw pa rin yung mga taga-Israel kay Yahweh. Talagang yun ang hindi nga maintindihan eh. Bakit ganun pa rin ang naging kaugalian ng mga taga-Israel na ito? Kahit ako nagpalaya sa kanila mula sa Ehipto, pinatnubayan ko sila sa malawak na disyerto. Sa mga lupaing maburol, isang tuyo at mapanganib na lugar na walang naninirahan nagnanais dumaan. Talagang ginabayan naman sila ni Yahweh. Dinala ko sila sa isang mayamang lupain upang tamasain nila ang kasagahan niyon. Ngunit dinungisan nila ang ibinigay kong lupain dahil sa karumal-dumal nilang mga gawain. Dito nag-umpisa na naging makasalanan ng mga taga-Israel dahil
may Diyos-Diyosan na silang sinasamba niya. Correct. Hindi man lamang nagtatanong ang mga pari, nasaan si Yahweh? Nakalimutan na siya eh. Opo. Dahil yung pati yung mga pari noon, sumamba na rin doon sa Diyos-Diyosan eh. Hindi ako nakikilala ng mga dalubhasa sa kautusan. Ganun na rin. Hindi na nila inintindi yung kautusan. 10 Commandments yan. Tsaka yung iba pang mga batas. Yes. Hindi na sinusunod eh. Hindi nila inalintanam. Busy sila doon sa Diyos-Diyosan nila. Yan, si Baal. Nangangaral ang mga propeta sa pangalan ni Baal. Sumasamba at naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Yan ang nangyari dyan. Sinumbatan ni Yahweh ang kanyang bayan. Kaya't muli kong susumbatan ang aking bayan at uusigin ko hanggang kaapu-apuhan. Tumawid kang pakanluran hanggang Cyprus at magpadala ka sa patungong pasilangan hanggang Kedar. Makikita mo kung may nangyaring tulad nito kailanman. Mayroon bang bansa na nagpalit ng kanyang mga Diyos? Kahit na ang mga ito ay hindi naman talagang Diyos? Ngunit ipinagpalit ako ng bayang aking pinarangalan at sila'y sumamba sa mga Diyos-Diyosang wala namang kabutihang magagawa para sa sama ng loob ni Yahweh. Kaya manginig kayo sa takot, o kalangitan, manggilalas kayo at manghilakbot. Akong si Yahweh ang nagsasalita. Dalawa ang kasalanan ng aking bayan. Tinalikuran nila ako na bukal na nagbibigay buhay, at humukay sila ng mga balon, ngunit mga balong butas na walang naiipong tubig. Yan. Kita mo yung ginawa ng mga taga-Israel na yan. Matapos, tulungan sila ni Yahweh mula nung iligtas sila ni Yahweh mula nung lumabas sila ng Ehipto. Talagang yung promised land, ibinigay pa sa kanila. Naayos nila lahat yun, pero despite of that, bumitaw pa rin sila kay Yahweh. At doon, yun ang kinatatampo ni Yahweh sa kanila. Yes. Ang ibinunga ng pagtataksil ng Israel. Hindi alipin ng Israel ng siya'y silang. Ngunit bakit siya pinaghahanap ng kanyang mga kaaway? Sila'y para mga layong umaatungal habang winawasak ang lupain. Giniba ang kanyang mga lunsod kaya't wala nang naninirahan doon. Binasag ng mga taga-Memphis at taga-Taphnes ang kanyang bungo. Ikaw na rin, Israel, ang dapat sisihin sa nangyari sa iyo. Tinalikdan mo ako na iyong Diyos. Akong si Yahweh na umakay sa iyong mga paglalakbay. Ano ang mapapala mo sa pagpunta sa Ehipto? Ang makainom ng tubig sa ilog Nilo? Anong inaasahan mong makukuha sa Assyria? Ang makainom ng tubig sa ilog Euphrates? Paparusahan ka ng sarili mong kasamaan. Ipapahamak ka ng iyong pagtalikod sa akin. Mararanasan mo kung gaano kapait at kahirap ang mawalan ng takot at tumalikod kay Yahweh na iyong Diyos. Ako, ang Panginoong Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat, ang nagsasabi nito. Yan, dito binanggit na yung mga city. Memphis kasi, tsaga itong Taphnes na yan, mga city sa Egypt yan eh. Di ba noon, bilib yung mga taga-Israel noon na malalakas na tao ito, na maunlad na bansa, kaya walang uubra. Ito magbibigay protection sa kanila. Opo. Pero hindi nangyari. Dahil yung yabang na maunlad ang Egypt noon, hindi naman pala. Mahina po. At dito binanggit na yung tungkol sa Assyria. Ayoko. Actually, yan ang sumugod sa North Israel. Ayun yung kaninang sinasabi, Tata Bert. Yan ang sumugod sa North Israel, yung Assyria, yung bansang Assyria. Talagang na-exile din eh. Kinuha yung ibang mga taga-Israel na yan sa North, dinala rin sa Assyria. Yung iba naman, nawasak na. Kung saan bansa na sila na, yun ang 10 tribes ng Israel na diaspora. Hindi na nabalik yun. Hindi na. Since then, mula noon, nung mawasak ang North na yon, ang talagang lumabas na Israel na lang, yung Judah at saka Benjamin. Yun na lang.
up to now. Kumbaga, yung Israel ngayon tatabert, yun na yung South Israel. Hindi na, yung North Israel, hindi na nabalik yun eh. Pati hindi na malaman kung nasaan na yung 10 tribes eh. Yung iba dyan na nirana sa ibang bansa, naging ano na yun. Opo, baka ano. Hindi na malaman. Kaya kita mo may mga taga-Israel hanggang may mga Hudyo, hanggang Germany, Europa. Kaya pala kahit, kaya diaspora. Opo. Hindi na nakabalik ang mga yun. Kung saan man sila pinadpad, doon na sila nanirahan, yun ang inadapt nilang parang lang. At religion, nagbago na. Opo. Yun. At religion. Opo. Yan ang nangyari. 10 tribes. Ano ang mapapala mo sa pagpunta sa Ehipto ang makainom sa tubig ng ilog nilo? Dahil yung Ehipto, kala lang nila malakas yung pala hindi. Di ba nadaanan natin ang gera noon, yung pinaliwanag, Umaasa silang poprotektahan sila. Hindi naman nangyari. Yes. Nasakop din sila ng Assyria. Opo. Ayan. Okay na po. Tuloy na. Ayaw sambahin ng Israel si Yahweh. Matagal mo nang itinakwil ang kapangyarihan ko, Israel, at ako'y ayaw mong sundin, sapagkat ang sabi mo, hindi ako maglilingkod. Ngunit sa ibabaw ng bawat mataas na burol at sa lilim ng bawat mayabong na punong kahoy, ikaw ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan gaya ng babaeng nagbibenta ng sarili. Maganda ka noon ang aking itanim, mula sa pinakamalusog na binhi ng ubas. Tingnan mo ngayon ang naging buhay mo. Para kang ubas na ligaw, nabubulok ang bunga at walang pakinabang. Kahit maghugas ka pa at gumamit ang pinakamatapang na sabon, mananatili pa rin ang mantsa ng iyong kasalanan. Hindi mo iyan matatago sa akin. Ang Panginoong Yahweh ang nagsasalita. Masasabi mo bang hindi na dumihan ang iyong sarili at hindi ka sumamba sa Diyos-Diyosang si Baal? Napakalaki ng kasalanang nagawa mo doon sa libis. Para kang batang kamelyo na hindi mapigilan, takbo ng takbo at nagwawala. Tulad mo'y babaeng asno na masidhi ang pagnanasa. Walang makapigil kapag ito'y nag-iinit. Parang asno. Yes. May kakapasok lang na asno. Happy birthday. Hindi na dapat mag-alala ang lalaking asno. Ika'y nakahanda sa lahat ng oras. Israel, huwag mong bayaan na ika'y magyapa o matuyo ang lalamunan at mamala. Ngunit ang tugon mo, ano pa ang kabuluhan? Mahal ko ang ibang mga Diyos at silang aking sasambahin at paglilingkuran. Yan, binanggit lang naman dito talaga yung nangyari sa Israel, no? Yung pagsamba sa ibang Diyos-Diyosan. Yun, parang maraming binanggit. Parang halos self-explanatory na rin naman yung binabanggit nito dito. Ayan. Natawa ka ng tawa. Welcome lang po natin ang birthday boy. Tawa ko sa asno. na nag-iinit. Hindi na kailangan nag-iinit. Nag-iinit. Birthday eh. Hindi na kailangan paghirapan pa. Doon na. Ay, ito po. Nararapat parusahan ng Israel. Tulad ng magnanakaw na napapahiya kapag nahuli, kayong lahat na sambahayan ni Israel ay mapapahiyang gaya niya. Ang inyong mga hari at mga pinuno, mga pari at mga propeta. Mapapahiya kayong lahat na nagsasabi sa punong kahoy, ikaw ang aking ama, at sa bato, ikaw ang aking ina. Mangyayari ito sapagkat itinakwil ninyo ako. Sa halip na kayo'y maglingkod sa akin. Ngunit, kung kayo naman ay naghihirap, hinihiling ninyong iligtas ko kayo. Oh, ganun din. Gaba? Maganda, no? Pati bato, pati yes. Specific. Para Diyos-Diyosan na rin. Opo. Nasaan ang mga Diyos-Diyos ang inyong ginawa? Yeah. Tignan natin kung kayo'y maililigtas nila sa oras ng inyong pangangailangan. Judah, sindami ng iyong lunsod ang iyong mga Diyos.
Akong si Yahweh ay nagtatanong, ano ang isusumbat ninyo sa akin? Lahat kayo'y mga suwail. Wala na kayong ginawa kundi kalabanin ako. Pinarusahan ko kayo, ngunit di rin kayo nagbago. Para kayong mababangis na leon. Pinagpapatay ninyo ang inyong mga propeta. Pakinggan ninyong mabuti ang sinasabi ko. Wala ba kayong napakinabangan sa akin? Ako ba'y naging parang tigang na lupa sa inyo? Bakit sinasabi ninyong malaya na kayong gawin ang inyong maibigan at hindi na kayo babalik sa akin? Malilimutan ba ng dalagang kanyang mga alahas o ng babaeng ikakasal ang kanyang damit pangkasal? Subalit ako'y kinalimutan ng sarili kong bayan ng napakahabang panahon. Alam mo kung paano aakitin ang mga lalaki. Talo mo pa ang masasamang babae sa iyong paraan. Ang kasuotan mo'y tigmak sa dugo ng dukha at walang malay. Sa dugo ng mga taong kailanman ay hindi pumasok sa iyong tahanan. Subalit sa kabila ng lahat ng ito'y sinasabi mo, wala akong kasalanan, hindi nagalit sa akin si Yahweh. Ngunit akong si Yahweh ang magpaparusa sa iyo, sapagkat sinasabi mong hindi ka nagkasala. Bakit kay dali mong magpalit ng kaibigan? Bibiguin ka ng Ehipto tulad ng ginawa sa iyo ng Assyria. Pabibigo ka rin sa Ehipto, iiwan mo siyang taglay ang kahihiyan. Sapagkat itinakwil ni Yahweh ang iyong pinagkatiwalaan at hindi kanila mabibigyan ng tagumpay. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dapat talagang galit si Yahweh sa ganyan. Lahat naman ginawa niya. Tapos, ganyan ang, bino mo, mas gusto pa ng mga ano na parang sambahin nila, yung mga bato, yung mga kahoy na ganyan na yan. Pero, hindi nila binitiwan nila si Yahweh na talagang tunay naman na tumutulong sa kanila, na tunay na nag-aaruga sa kanila. Yan ang nangyari talaga sa Israel. Actually, ang binabanggit dito ay yung Northern Israel yan. Talagang mas naunang sa Diyos-Diyosan yan eh. Yung mga tao niyan, dahil bumitaw nga kay Yahweh, naging masama na yung mga gawain, kaya ang may gawa nyo, kaya sinugod din ng Assyrian ang may gawa si Yahweh. Dahil sa ginawa. Para sa Babylonia, Opo. Ang Persia naman ang ginamit ni Yahweh. Ganun lang yan. Ang isang kaanoan lang yan, hindi katulad ng Judah at ng Benjamin, dito hindi na nabalik. Talagang nagkawatak-watak na yung 10 tribes na hindi na malaman. Yan. Para kayong mababangis na leon, pinagpapatay ninyo ang inyong mga propeta. Yan. Talagang hindi naging maganda na yung North Israel na yan. Talagang ano. Ako North Korea. Hanggang ngayon hindi okay ang North Korea. Wala na, okay na. Okay na po. Madali na maliwanagan yung ano na yan, yung iba. Maintindihan naman nila na yun. Ayan po, so yun na, ano ko na po yung aking natutunan sa Isaiah, sa Jeremiah naman po, or Jeremias, nag-uumpisa pa lang tayo. Pero ramdam na po natin ang, syempre, ang pagtatampo, ang paggalit ng Diyos sa mga hindi sumunod. Kasi kahit sino naman, tayo nga bilang tao, ilang beses tayong hindi, kahit kunwari magulang tayo, hindi tayo pinapakinggan ng anak natin, talagang magtatampo ka, magagalit. Pero ang Diyos naman, hindi, sa totoo lang, hindi natin mahahambing sa mga sarili natin dahil siya ang omnipotent, siya ang pinaka. Ngunit, yan, aabangan natin ng mga susunod na kabanata sa Jeremias kung sana ituloy-tuloy kayang natutong mga Israelita. Yes, Father. Sa sobrang pagmamahal talaga ni Yahweh sa mga taga-Israel na iyan, talagang nasasaktan siya. Nasasaktan siya sa ginawa rin sa kanya nung binitiwan siya. So, sa talagang sobra lang ang pagmamahal niya eh. So, dapat gumawa siya ng mga pamamaraan upang makuha niyang muli ang mga taga-Israel nito. Dahil nakapangako siya, bahagi ng naging covenant niya yan kay Abraham, na ang mga taga-Israel ang kanyang lahing iingatan.
ito yung parang ituturing niya na kanyang mamamayan. Kaya kailangan niya, bumitaw man sa kanya, tinitiis niya minsan, pero alam niyang babalik rin naman sa kanya yung iba niyan. Wala na ako masabi. Pagkano? Okay lang, Tata Bert. Ano na din. Ayun. Thank you po, Tata Bert. At sa inyo pong mga nanood, huwag niyo po kakalimutan, mamayang gabi po, ay may pakain. Mamayang gabi, ay meron online prayer vigil, 10 o'clock po. Sa mga gusto manood ang replay, meron po kami sa Senior Anthony Rivera Facebook page. Diyan pa rin, same video po, ipi-play nyo lang. Tapos po, kung gusto nyo naman po sa YouTube, Anthony Rivera-AGT and Tata Bert, bukas And po. bukas may gamutan at yung 153rd lecture po natin. Pakinggan din po ninyo. Ay, Salamat po. Lago. At magandang gabi sa inyo. Yes. Ingat po sa mga mag-e-end sa bukas. Good night. God bless.